Hello po sa ating lahat. Magandang balita ito. Kaya naisip ko magbigay tayo ng komentaryo ukol dito. Ang balita ay iimbestigahan daw ng Kamara ang Isiminay. So ito yung ah, pag-aari ni Kibuloy. Okay, so yan may programa diyan si Panilo, may programa diyan si ex-President Duterte, si Roque, at iba pang mga kaalyado ni ex-President Duterte. Sa totoo lang, talagang na, nasusuka tayo doon sa mga ibinabalita dito. Kasi puro exaggeration, yung red tagging, and so on, ano. Kung titignan talaga natin, para ba yung wala talaga yung tamang etiquettes o kaya standard sa pag sasabi ng mga balita, yung pagbibigay ng kumintuan. So talagang straight na yan kung ikaw ay communist and so on, ano? Okay. In fact, natatandaan ko nung napatay si Ka Persilate, sinabi ka agad na ah, tiyak sinabi ito ni Pastor Kimbuloy na ang pumatay dyan yung mga communist dahil ano, may nabanggit na ka per se, kaya communist. So, dapat talaga before giving yung comment, i-analyze natin, dapat i-analyze, i-verify, uh, tignan maigi ng isang newscaster, ano, yung nagbabalita and so on. Kaya, yon. So, uh, parang tuloy-tuloy actually yung karma nito. Okay, kasi ang alam ko noon, mayroon sila sa Facebook, mayroon sila sa YouTube. Pagkatapos ito ay naalis. Kaya hindi na masyadong widely circulated ng programs na ito. Kaya ganun pa man, then nandyan pa rin. Pagkatapos, mayroon dyan yung newscaster dyan na o si host na inihabla noong nanay ni Atom uh, Arroyo with regard sa isang paninira, no? I think red tagging yata yan. Okay? So imagine na matanda na yung tao, eh yet matanda na pagkatapos talagang kuan hindi naman yan pumupunta sa bundok para labanan ng gobyerno. So, hindi inabad din. So, yan, lagi sinasabi na siya ay communist. Ngayon, inihabla yan. So, hopefully, mabibigyan ng leksyon yung newscaster na yan o host ng program sa uh, station na yan, ano? So, TV station. Okay? So, going back, titignan daw ng camera yung prangkisa nito. Kasi sa natatandaan ko, bagamat puro fake news, puro red tagging, puro disinformation yung napapanood natin noon. Kasi nanonood din ako kuminsan para matignan yung kanilang content. Then, ganun talaga ang content, ano? Okay. At saka ang isang nakikita ko, ang laging tinitira dyan, yung mga kaaway ni ex-president Duterte. Kasi si Pastor Kibuloy at saka si President Duterte talagang magkaibigan yan, magkasama yan, magkaalyado.
Kaya pag inaatake itong si President Duterte, yan, bumabawi itong nasa itong SMNI. Pagkatapos talagang tinatarget nila yung mga kaaway ng mga Duterte, ano? Okay. So, sana kanyan, matuluyan. Kasi yan din ang isang paraan para yung mga radio station, yung mga TV station or whatever means of mass media na talagang hindi nila sinusunod yung mga tamang etiquettes o standard in giving halimbawa mga opinion, in giving news, then dapat silang mapigil. Okay? Kasi kung gano'n na gano'n, maraming fake news, malamang talaga nga mga Pilipino, hindi magkaisa yan. We will remain disunited. Kaya ngayon, pag disunited tayo, talagang hindi tayo uunlad katulad ng mga ibang bansa. Okay, so parang ganito na lang tayo. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayo.